Kay Luka na mismo nang galing na gusto niyang makasama si Reeves sa Lakers bilang long-term partner. At yan mismo yung nakikitang dahilan bakit mas nagiging safe ang future nitong si Reeves ngayon sa kabila ng daming rumors at potential trade na lumalabas sa kanya. Lalo na nung bumagsak ang performance niya sa playoffs na nangyari. Walang no choice ang Lakers kung hindi sundin ang desisyon ni Luka na wag isamang araw itong si Reeves sa kahit anong blockbuster trade na potential gawin nila sa parating na off-season. Kaya ngayon, mas lumilinaw ang future nitong si Reeves bilang long-term partner talaga ni Luka at base na rin mismo sa mga report na priority ng front office na magbigay ng possible max deal dito kay Reeves sa off-season at huwag hayaang pumasok yan sa free agency. Kaya nga nagre-ready na ang Lakers sa possible max deal nitong si Reeves sa off-season. Wala silang ibang choice kung hindi bigyan si Reeves ng max deal dahil nga based sa mga analyst, kahit bumaba ang production niya sa playoffs, hindi nga raw yan dahilan para bumaba naman yung value niya sa market. Dahil marami pa rin nga raw mga teams ang interesado dyan na makuha lalo na pagpasok ng free agency kung bibitawan nila. Dahil kung mangyari yan, sigurado nga raw madidismaya itong si Luka at pwede pang iyan yung maging dahilan kung bakit aalis to sa Lakers. Kaya walang no choice kung hindi nga raw sundin ang gusto ni Luka. Hindi na rin masama para sa Lakers dahil nakita naman nung regular season na sobrang effective yung backcourt duo na to Si Luka kasi nakikita na mas sanay na magkaroon ng elite guard partner tulad nun kay Kyrie sa Dallas Mavericks. Kaya ganun na lang rin yung pagpapahalaga ngayon ni Luka sa partnership niya kasama si Reeves Naniniwala siyang may all-star level impact si Reeves at perfect fit to sa kombinasyon nila. Posibleng mas gumanda pa ang tandem habang tumatagal. Dahil halos may 30-11 record sila sa regular games. Nasa 73% ang winning rate nila sa 82 game space. Yung ganitong klaseng win rate nga raw, katumbas ng humigit kumulang 60 wins sa isang buong season. Kaya malinaw nga raw na nasa contender team pa rin ang Lakers kay Luka at Reeves kahit wala pang LeBron. Kaya parang handa na rin nga raw talaga ang Lakers sa post-LeBron era sa ginagawang movement nila ngayon. Si Luka nag-a-average ng 35.5 points, 8 rebounds, 8 assists per game. Si Reeves sa regular season nag-a-average din ng 23 points, 5 assists per game. Kaya halos may 56 points sila, 13 assists per game. Sa kombinasyon pa lang na to kaya sinasabing sobrang dominant ng backcourt ng Lakers pag magkasama yung dalawang to. Kaya based sa mga report, ito talaga yung perfect duo pagdating sa backcourt ng Lakers ngayon. Kaya ang Lakers nga mas priority ang extension contract ni Austin Reeves lalo na dahil sa desisyon mismo nitong si Luka. Pero kung priority ng Lakers ang max deal kasi ni Austin Reeves, possible maapektuhan nga raw dyan yung kontrata ni LeBron lalo na sa pag-build ng mga to sa paligid ni Luka at Reeves. Kaya apektado nga raw si LeBron kahit sinabi ni Pelinka na gusto pa rin nilang manatili si LeBron sa Lakers pero malinaw rin na sinabi niyan na kay LeBron pa rin nga raw ang desisyon at hindi nga raw nila yan pipilitin kung ano ang magiging desisyon niyan kung mananatili o maghahanap ng ibang team sa free agency. Kaya nga malinaw na mas priority talaga nila itong si Austin Reeves kumpara kay LeBron ngayon. Yan yung nakikitang dahilan kung bakit ang Lakers mas inuuna ngayon yung possible max deal nitong si Austin Reeves para sa long term plan kasama si Luka kumpara sa extension contract ni LeBron. Kahit 1 year wala pang nare-report na desisyon dyan ang Lakers. Tahimik yung mga to ngayon at naghihintay rin mismo yan sa magiging desisyon nga raw ni LeBron. Hindi sila nagpipilit kung ano yung magiging desisyon ni LeBron stay or leave. Dahil nakikita ngayon na malabo nga raw makatanggap na si LeBron ng full maximum contract. Based sa maraming analyst kung talagang priority ng Lakers ang malaking kontrata ni Reeves at pag-build ng championship roster kay Luka, possible talaga na kakailanganin nilang ibaba ang salary contract ni LeBron na malayo sa traditional niyang superstar level salary. Possible yung senaryo nito. 1 year contract, mas mababang halaga, possible nasa range lang na 20 million to 35 or 40 million depende nga raw sa flexibility na kaya ng Lakers o ipasok siya sa veteran friendly deal katulad ng pay cut para manatili si Reeves at makapagdagdag ng mas maraming role player.
Pero kung magre-reassign siya sa Lakers, hindi na siya yung pangunahing franchise cornerstone dahil malinaw na si Luka na ang nandyan. Samantalang si Reeves ang magiging secondary option at long-term backcourt partner ni Luka. Kaya si LBJ ang magiging elite veteran star at championship stabilizer na lang nila at siguradong balik yan sa pagiging third option. Yan mismo ang nakikita dyan.